The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banateros sa SMNI. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. Magandang gabi sa lahat ng mga Banateros worldwide. Oh, yun na. Grabe ang init ng mga balita ngayong panahon na to, ha? Kahit medyo umaambon-ambon. Yung init, dito pa lang ho sa malapit sa ating lugar, may nagkainitan na. Oo, may road rage na naman. Nako, road rage. Ano kaya nangyari dun sa road rage na gustong ipasa ni Tulfo, no? Di ba meron siyang gustong batas na doon na kinontra nga ng ibang abogado, pero ako gusto ko yun yung road rage na yun para mapigilan. Parang magmura ka lang Oo. road rage na yun. Oo, sana. Kaya lang parang wala ata yun. Dapat kahit nga bumaba ka lang ng sasakyan, ano na yun kayabangan na yun Doon, pagbaba mo sa sasakyan, delikado na yun. Oo, parang kailangan, Lamig-lamig lang ng ulo. Huwag masyadong mainit ang ulo. Kasi kapag sobrang init ng ulo natin, yun nga, when emotion is high, intelligence is low. Yung problema niyan, katulad yung nangyari dito sa tunnel sa Makati, nagbuwis pa ng buhay itong isa. Either way, parehas kayong talo. Dahil namatay yung isa naman nakapatay. So walang panalo sa ganitong klase ng mga away-away kalye na yan. Oo, lagi naman yan walang nananalo sa away. Di ba? Balita naman tungkol dyan sa Maisog Rally. Ay! Ano yun? Kamusta naman? Maisog? Maraming mga bali-balita nitong weekend tungkol sa Maisog Rally na binagyo. No? Nagkataon lang may nakapark. Yan, basahin natin, Hindi umano hahayaan ni dating Pangulong Duterte ang mga maling gawi ng kasalukuyang administrasyon. Kahit pa ibuwis nito ang sariling buhay. Kasunod ito ng panibagong pagpigil sa nakatakdang sanang Maisog Rally sa Tacloban City nitong weekend. Narito ang balita ni Ina Mortel. Report! Ito na ang ikatlong pagkakataon na nakansila ang Maisog Peaceful Rally. Unang pinigilan ang pagsasagawa ng nasabing rally sa Malolos City, gayon din sa Bustos, Bulacan. At nito ngang weekend, kinansela rin ang Maisog Rally sa Tacloban City, Leyte. Baluarte ni House Speaker Martin Romualdez ang naturang syudad. Bukod sa masungit na panahon dulot ng bagyong Aghon, ay nagmistula ring parking lot ng mga truck ang Remedios Trinidad Romualdez Plaza na pagdarausan sana ng rally. Kaya't paano pa itutuloy ang rally ngayon? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte humingi ng pasensya sa lahat ng mga naabalat na dismaya sa pangyayari. Hindi kasi maikakaila na napakarami ng gustong makiisa sa nasabing peaceful rally. Sa kabila ng pagsupil na ito sa malayang pamamahayag, ay iginiit ng dating Pangulo na hindi siya titigil sa ginagawang pagpuna sa mga maling gawi ng administrasyon. Dagdag pa ni Duterte, hindi niya hahayaang lumala ang sitwasyon sa ekonomiya at masira ang kapayapaan sa bansa at masangkot sa digmaan para sa interes ng mga banyaga. Nilinaw rin niya na hindi pansariling interes ang punto ng ginagawa niyang hakbang dahil kundi para sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Ang pagsikil naman na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa Maisog Rally ay isang malungkot na araw para sa demokrasya ng Pilipinas. Ngunit hamon rin anya ito para patunayang nararapat ang bansa dito
at sa mga karapatan tulad nito. Sa huli, sinabi ni dating Pangulong Duterte na sa mahigit 2 dekada niya sa pagseserbisyo sa taong bayan ay hindi kailanman niya hinadlangan ang pagsasagawa ng mga rally na anyay paraan ng paghahayag ng saloobin at hinaing ng publiko sa gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinos kong mahal, ito si Ina Martel, SMNI News. Ayan, so napakarami na nga banat-bay na mga frustrated na mga DDS dahil nga dito sa pagkansela, pag-urong-sulong na mga dates. At eto na nga, may na-receive tayong information na ultimo pa lang sa mga pantalan pa lang na papasok dito sa probinsya na to, pinigilan na talaga ng gobyerno yung pagpasok ng mga tao. So walang hinayaan during those times na makapaglayag ng mga fast cut, ng mga bangka, ng mga biyahe papunta rito sa Tacloban na ito. Oo nga grabe. Alam mo, yung mga kwento-kwento ng mga nagpunta dyan, matitindi talaga. Kaya alam nyo, itong nangyayaring ginagawa nyo to, akala nila, napapahina nila ang puwersa. Mas lalo hong dumadami, mas lalong nag-iinit po ang ulo ng mga tao dahil sa ginagawa nyong pagpigil. Ang sama pa nito, may kabastusan, may fake news pa kasing kumakalat tungkol dito na eto raw, kaya kinancel dahil konti ang aaten. Nalaman nila na konti ang aaten, so kinancel na mismo ng MISU. Ganyan sila kabastos. Hindi nila panindigan yung hindi nila pinayagan magkaroon ng MISUG. Gumawa pa sila ng fake news, hindi raw tatauhin. Gaya nung sinabi nila noong nakaraan, hindi raw tatauhin, kaya kinansela. Nako! Grabe sila talaga magpakalat ng fake news. Sigurado ako yan yung mga mukhang palengkera doon sa kabilang kampo, no? Oh. Pero banat bay, ano? patungkol dito sa patungkol dito sa mga permits. O, di ba? Kasi parang ang may mga suggestion na i-surprise na lang. Wag nang mag-leak yung information kung saan, kung anong probinsya. Hindi pwede. Mahirap naman yun. Hindi pwede. Paano pupuntahan tao kung surprise? Yun na nga eh. So, kasi parang ang dating nga sa kanila nalalaman kung saan. Siyempre, na-announce natin, na-announce ng mga vloggers kung saan. So, nakakapag-prepare yung LGU at nakakagawa ng mga ganitong Mahirap. klase Pero ng ito pagpigil. narinig ko kung hindi ako nagkakamali, doon mismo sa MISUG organizer, na hindi daw sila mismo nagsabi, hindi pwedeng sorpresa kasi kahit na hindi kailangan ng permit, ay kailangan ipaalam pa rin nila. So meron silang sinusundan na protocol na hindi pwedeng imposibleng hindi malaman. At saka bago ko makalimutan, hindi lang yun sa palengkera sa kabila yung nagsabi noon. Dating taga SMNI pa. Talaga. Tawag dyan, si Mr. Raptor? mahilig magbagsak ng mic. Hindi ko maalala. Ang pangalan Mike din. Hindi ko maalala. Basta dating taga SMNI yun. Nag-fake news din. And then, aside from that, syempre, mag-organize ka ng rally sa isang lugar, kailangan security. Unang-una sa lahat, attend dyan yung dating presidente. Hindi naman pwedeng basta pumunta na lang yan dyan ng walang security protocols. Tama. Kailangan makikipag-coordinate tayo sa local police. Hindi para humingi ng permiso, pero at least ma-inform sila na pupunta ang dating presidente rito, merong mga ganito karaming tao na inaasahan tayo na pupunta rito. So, syempre, yung local police, kailangan nilang mag-provide ng security. Diyan sa Dumaguete, diyan nagkaroon ng problema doon sa pagbibigay ng police security diyan sa paggaganapan ng kanilang rally. Ayaw ipatuloy nung mayor doon gawa ng hindi nga daw sapat yung manpower ng kapulisan doon para i-secure yung ganung karaming tao. So, ang ibig natin sabihin dito, malalaman at malalaman ng mayor nung lugar kung saan gaganapin yan. Yung magmamaisog dyan. Now, may mga sinasabi sila na sa Bohol, kaalyado daw ng dating Pangulong Duterte yung mayor sa Bohol, gawa ng kamag-anak daw yata ito ni Cabsec Ebalde. Ngayon,
ganun pa rin eh. Hindi, kahit na kaalyado mo, kung ipipressure nung nasa taas na pwede kang matanggal, kasi nga yung chilling effect eh. So doon tayo magkakaproblema. Sa tingin mo ba yung mga susunod na na mga maisog rally? Ganito rin bang magiging pattern? Ako kung tatanungin ako ng okay lang yan. Basta ituloy nyo lang. Kasi alam nyo, the mere fact na kinakancel, the mere fact na hinaharang, it's already a statement. So, ibig sabihin po nun, kahit kunwari, di ba, kaya naman tayo nagrarally para ilabas ang ating hinaing. Actually, mas lalo pang ang lumalabas yung pagiging diktador ng gobyernong ito pag na-cancel. Kaya tuloy-tuloy lang nyo yung sa Maisog, alam ko mahirap ang pinagdadaanan nyo, yung organizer na Maisog. Nahirapan, sigurado yan. Madali eh. Yun nga lang yung nga lang hindi ka pa oposisyon, mahirap na mag-organize ng ganyang kadami. Kita mo naman ng daming tao. Ayun, diba? Speaking of mag-organize, ano pa bang mga kailang gawin para makapag-organize ng ganito? Siyempre, unang-una, stage. Yung mga sound system. Yung mga banda na tutugtog dyan. Hindi ba? So, hindi yun ganun kadali na para ka lang nagpa-birthday sa Jollibee. Di ba? Kaya sana maintindihan natin itong mga conveners at saka itong mga nag-organize na itong mga ganitong hakbangin kasi talagang hindi po ito madali. Baka akala natin, simple-simple lang ito. Sobrang dami ng permits na kailangan mong i-secure. Maaring hindi man permit para doon sa sa paggaganapan, pero napakaraming mga communication na kailangan yung gawin. Isa pa yan, mga hotel nung mga nung mga a-attend, security nung mga a-attend, Flight pa. pagkain, lahat yan. So imagine ninyo gaano kahirap yan. Ilang tao lang yung gumagalaw diyan, tapos balita pa natin libre pa yung mga yan, volunteer. Voluntaryo lang po yan. So sana, intindihin natin, wag na ho tayong reklamador kung medyo may konting pagkukulang. Unang-una, hindi na nga ho sila bayad. Ito'y sarili lang. Kanya-kanya ho lang ito. Wala hong government funds, wala hong nagpopondo sa kanila. Alam mo yun, nag-effort na nga. Kagagalitan pa ng iba nating mga kasamahan. Tsaka diba? hindi lang, ina-acknowledge natin lahat ng efforts ng mga kasamahan natin vloggers, efforts ng mga organizer, syempre efforts ni PRRD, at tsaka ni Basti Duterte. Imagine ninyo binawalan po ang mga pantalan na pumayag na may maglayag na kahit na maliliit na bangka dyan. Pero si Basti, nag-arkila siya, baka tumakas lang siya para siya ay makaalis, makapunta lang siya sa pinakamalapit na kalupaan dyan sa probinsya na yan. Usually, ang Ormoc kasi hanggang Tacloban, sabi nila 3 hanggang 4 na oras ang biyahe. Pero inabot ng 7 oras yung land travel ni Basti. Ibig sabihin, bumaba siya dun sa lugar na hindi talaga binababaan just for him to go there at i-accommodate yung mga nagsakripisyo din naman para dito sa rally na ito. So lahat may sakripisyo. Nakikipagpatintero tayo mga bossing sa mga mapang-abusong nasa kapangyarihan. Kaya ang kailangan talaga natin dito is mag-intindihan. Kaya alam mo, bilib ako dito kay Mayor Basti. Hopefully, makita ko siya bilang presidente someday. Kasi alam mo, ito nagsasakripisyo si Mayor Basti at alam natin, wala naman siyang planong tumakbo for national position sa 2025. And yet, lagi siyang active, lagi siyang present, nagsasakripisyo ngayon, binabanatan pa siya. So, maganda puso nitong mama na ito at may kasama pang efforts. No? At bago ko, gusto ko muna i-congratulate congratulations sa inyo, sa mga organizers. Napakaganda ng inyong ginagawa dahil maraming natutulungan at ito ay plataforma ni PRRD. Alam din namin kayo, maraming sakripisyo, maganda ginagawa nyo dyan. Mahirap yung ginagawa nyo, libre yan, at kayo pa ang sinisilipan. So, congrats sa inyo. Siyempre na rin, gano'n na rin po sa SMNI. Dahil puro gastos yan. Tapos hindi pa natutulog. Kasi alam natin, dito pa lang nagpaplano na yan. May lilipad, papunta ron.
Yung Para dalhin yung banda, Yung Dadalhin mo yung banda, dadalhin mo yung mga Lahat. equipment. Oo. So, So, lahat hindi ng biro yun. sasakripisyo. Tsaka sa kwento nga sa atin, dala-dala mismo nila yung Mga baterya. baterya. Parang kasi ngayon hindi na uso yung yung generator, di ba? Yung maliliit. pati truck. Oo, Kaya kita grabe. mo kahit alisan ng stage, Meron. merong stage ang SMNI. Ganong kabilis ang SMNI, talagang bilis kilos. Iba talaga itong SMNI, no? At Ano yun? walang ano yan walang question, walang reklamo, walang umaraw. Alam mo, yan nga yung kinabibilibang ko dito sa mga sa mga host ng SMNI, lalo na yung mga sila MJ, sila Admar, lahat ng mga pumupunta doon, ang humble, no? Humble. Ba't kaya ganun? At saka bilis kilos. Hindi, kasi syempre alam mo naman, ibang aral ni talaga. Ibang aral ni pastor. Talagang yun ang Hindi kasi yung isang nanggaling dito, nuknuka ng yabang eh. Ay, hindi naman kasi nila yun. Yun. Oo, kumbaga parang nasa basurahan na yun, ni-recycle lang nila, akala nila maayos. Basura pa rin pala talaga. So, wala Dapat na. ginawa nilang member. Oo, nuknuka ng yabang yung na yun eh. Sana nga, tayong mga sumusuporta sa maisog, iyan ho ang wag nating kakalimutan lagi. Lahat ho tayo ay voluntaryo, lahat ho tayo ay magpaka-humble pagka may mga problema, intindihan na lang, at wag na ho tayong magre-reklamo. Kasi pag nagreklamo pa, masakit, tatamaan pa yung pinuno. Alam mo yung dalawang taga-maisog yung nagsalita, kasi napanood ko yung ni Master Judea. Master Judea. Lupit talaga ni Master Judea. Ibang level. Master naman. Judea. Ang galing ng mga tanungan niya doon, ha? Ang galing mangsulsul. Galing mag-interview, Oo, galing galing mag-interview, no? Yung dalawa, kitang-kita mo na parang pagod na, parang syempre, bakit ba nila ginagawa? Pati yung pamilya nila, nauubos na oras nila dito sa maisog. Kaya intindihin natin ito. At wag na ho nating punahin kung sakasakaling may mga maliliit na bagay, di ba? Basta lahat ng efforts ng mga nandiyo dyan hanggang sa mga taga-ibang lugar na dadalo dyan, mula sa mga vloggers. Kasi, Coach Oli, ikaw, nanggaling ka rin sa ganitong klase ng vlogging. Yung talaga sa kampanya. Ang mga gastos nyo, ang mga hotel nyo, ang pamasahe, lahat sa inyo. So kasi walang walang nagpopondo naman talaga nito eh. So minsan meron talagang mga hindi kanais-nais na mga nagaganap, pero sakripisyo eh. Oo, sakripisyo. Kasi alam mo, nangyari sa akin before yan eh. Grabe attend ng rally. Tulog na lahat ng kasama namin. Ako wala pang hotel na tutulugan. Ganun katindi. Oo. Nagreklamo ka? Nagreklamo, tawag ako kay Banat Bay. Ay, patay tayo dyan. Napagalitan ako. Oo. Ganyan talaga rally. Oy, ganyan ang rally. Wag kang entitled. Sige. Yung hanap ako ng hotel. yung self-entitled. Hindi, sabi ko, ba't kasi sila tulog na? Ba't ako wala? Ba't ano nangyari? Ganun talaga ang buhay minsan. So sabi ko, sige. Kaya alam mo, itong maisog, tuloy-tuloy lang natin, yung mga susunod pa. At saka alam mo, ganda na sinabi ng maisog. Talagang sabi nila, ang principal natin dito, si Pangulong Duterte. Siya lang ang bida dito. Siya lang ang sikat dito. Siya lang ang namumuno nito. Lahat ng sinusundan natin ang kumpas ng ating pinuno na si Pangulong Duterte. At ang mga Duterte, ultimo ngang yung anak niya, hindi reklamador. Yeah. Hindi kasi, balita ko lahat daw ng pantalan, pinasara. Para hindi makapunta yung mga tao doon. Tapos, ito pala si Mayor Baste. Lumangoy yata eh. Oo, para talagang makapunta lang doon. Buti At na kita lang. mo naman, walang reklamo. Di ba? Buti na lang surfer itong si Mayor Baste eh. Pero yun nga, maduktungan natin. Walang karekla-reklamo, walang kaarte-arte, hinarap. Kahit pagod, puyat, gutom, hinarap yung mga tao. Totoong-totoo, hindi ba? So, kung hindi sila nagre-reklamo, mas lalong dapat tayong hindi magreklamo. Okay lang yung sa akin kasi noon rookie mistake yun. Yes. Baguhan ako noon eh. Kaya natuto na ako. Pero bago ako lumipad, Pero Pero sa nung siguraduhin kinorek ko may hotel. nung kinorek ka, nagalit ka ba? Nagtampo ka ba sa nag-correct sa'yo? Hindi ako. At saka hindi siya nagwala sa social media. Hindi ako. Personal niya sinabi na wala pa akong ano dito. Sa akin lang, okay lang naman yun eh. Actually, wala namang problema kung magsasabi ka ng personal. Pero yung epekto ng pagbablog mo, mali yun. Kasi ulitin natin, lalo na sa mga nasa GC, ang boss dito at ang bida si Pangulong Duterte. Wag natin ibida ang ibang mga tao,
Hindi ho Banateros ang bida dito, si Pangulong Duterte ho ang bida dito. Tama. Yan ang lagi nating tatandaan. Kasi katulad- nga, tingnan nyo itong mensahe ni Romualdez. Yung si Mayor, Yan, ito, sabi niyo. anak ng... Taclobanon, faithful against Bastos, blasphemous. Rallies, ayun daw. Ayun. So, Tacloban faithful against Bastos and blasphemous rallies. So, parang sinasabi nga niya na bastos lang naman itong rally na to, kaya hindi nila papayagang mangyari ito sa kanilang probinsya. So, nagdududa kasi yung ilan na baka merong mga nag-feed ng information, yung mga spy na yan. So, walang ganyan. Malinaw dito sa post ng mayor ng Tacloban na hindi nila papayagan ito. So, regardless, may spy o wala, talagang itong mga ganitong klase ng pagkilos, hindi nila papayagan dahil para sa kanila, destabilizing ito. Ang tindi niyang mayor na yan, ha? Ang tingin niya sa sarili ata niya, Diyos eh. Blasphemous Oo, blasphemous eh. Yung word na blasphemous, ginagamit yan pagka, di ba? Pag sa Diyos eh. Blasphemous daw, ibig sabihin blasphemous sa kanila. Ano sila, Diyos? Oo nga, grabe ka naman, mayor. Para ka namang dati, sip-sip kayo sa mga Duterte. O, dati, kumakahalikpwit kayo sa mga Duterte. Tapos ngayon, biglang ganyan. Ay, grabe Tsaka naman. hindi talaga natin maintindihan. Napakabait ng mga Duterte sa kanila. Mantakin mo, hindi pa presidente si PRRD or si Rodrigo Roa Duterte. 2 araw pagkatapos ng bagyo na Yolanda, ang unang-unang nagpunta sa probinsya na yan, si Mayor Rodrigo Roa Duterte, kasama itong kanyang anak na si Basti Duterte. Nagbungkal ng mga debris yan, nag-recover ng mga bangkay yan, sila yung mga unang-unang nandoon. Napaiyak pa nga si PRD dahil sabi niya sa sobrang devastated ng lugar, hindi niya, parang feeling niya walang Diyos. Feeling niya, God must have been somewhere doing something at hindi niya nabantayan itong lugar na to, kaya napakadaming na disgrasya. Dala-dala ni Mayor Rodrigo Roa Duterte noon yung kanyang mga heavy equipment at saka may sinabi pa nga siya doon na talagang hindi ko makakalimutan kasi matindi na ang looting noon eh. Sabi niya, pagka may nag-loot, barilin nyo. Yun yung mga talagang dito talaga sumikat si PRRD actually, Banat Bay, dito sa ano na to, yung pagtulong nila sa Yolanda. And then, how many years after, 8 years after, or 10 years after, kung ilang taon na, yung lugar na kanilang tinulungan, hindi na sila pinapapasok. Hindi, mga ilang tao lang naman yan eh, na hindi sila pinayagang pumasok. Yung mga tinulungan nila, baka malamang yan, mahal na mahal pa rin sila PRRD niyan. Nakita naman natin na nagpunta si Basti Duterte doon sa lugar kung saan nagpatayo ng pabahay yung kanyang ama, which is sinabi nga ng administration na zero. They didn't do anything. Like wala, zero. Nothing was done during the administration of PRD and Pinoy. Na kinorek naman yan ng mga housing SAR ni PRD na 85% naman pala yung natapos ng ating presidente, Rodrigo Roa Duterte. So 15% na lang yung kanilang gagawin. Speaking of spy, sabi ni Troy, liwanag, hindi kaya si Mayor Guo yung spy sa Quezon? Pwede. Oo, baka Siya na naman na may kasalanan. Pambira ito si Mayor Guo. Lahat na lang ata ang kasalanan niya, no? Hindi pa ba tapos siyang hearing ni Mayor Guo na yan? Ay, nako. Pero ano yan, matindi yan. Kasi nag-react na yung mga Chinese businessman. Sinasabi nga nila, huwag nyo naman idamay ang lahat ng Chinese business na meron sa Pilipinas. Kung talagang, kasi ang punot dulo niyan yung Pogo. Bakit nadamay na lahat yung ibang negosyo ng mga Chinese? Alam nyo, sa tindi ng kanina, nag-uusap nga kami ng ilang dito, na sa tindi na ng mahal ng bilihin, pati karne, nagmamahal to, pati yung chicharon mo, magmamahal na. Grabe, tapos ganito pa ang magiging dating sa mga Chinese businessman na pagka kayo, Chinese kayo, delikado kayo sa amin, di ba? Ang atin naman dito, wala tayong sinasabi na si Mayor Guo ay hindi kasuhan nyo na lang. Kung meron kayo nakikitang illegal na ginagawa, kasuhan nyo na lang. Pangit ho na kasi yung nagiging resulta sa tao na parang pag Chinese, masamang tao, pagka negosyante kang Chinese, mandarambong ka,
pangit na yung nakikita ng tao eh. Kung meron naman po palang kaso to si Mayor Guo, ba't nyo na lang kasuhan? Diba? Kasuhan na ninyo. Tama na yung pagpapaganda nyo dyan sa Senado. Diba? Kasuhan na para matapos na. At pagbawal nyo na Pogo. Ang daming satsat, hindi ayaw pang pagbawal yung Pogo. Diba? Tatagal pa yan. Ako sa tingin ko tatagal pa yan kasi malakas ang views eh. Kanina kausap natin si Senator Coco Pimentel sa Makialam kasi inaya ako ni Admar para samahan siya dun sa kanyang show. Nakausap namin si Coco Pimentel. Against talaga siya dito sa Pogo na to at against siya dito sa ginagawa kay kay Mayor Go na kasi parang hindi na nahihiring yung Pogo, puros personal na lang. Nasabi nga niya, parang naging maalaala mo kaya na eh. Yung Andun kasi yung views. Considering na si Senator Coco Pimentel ay minority member. Opposition yan, ha? Si Risa Ontiveros ang gumigisa dyan kay Mayor Go. So, maayos din, ano? Maayos din ito si Coco Pimentel. Talagang matinong senador din, ano? Hindi nga lang siya yung sabay sa agos katulad ng iba. Oo. Kaya nga sana lang yun lang yung kay Mayor Guo. Demanda nyo na. O sa tingin nyo, pinapahaba ni Ontiveros to hanggang 2025 para bida siya. Pwede. Di ba? Even the Chinese community pala, Banat Baya, yung kausap natin kaninang taga Binondo, yung laging bata pa tayo, laging ini-interview na to pag may mga kidnapan eh. Oo. Ano rin siya, pabor din siya sa na matanggal ang Pogo sa Pilipinas. Kasi yun ang nakakasira eh. Hindi naman yung negosyo ng mga incheck ang nakakasira. Di ba? Ako kung walang mga Chinese businessman sa atin, anong itsura ng Pilipinas? Yung totoo lang. Wala. Yung mga gamit ninyo, baka hindi nyo na mabili. Kung puro imported from US yan, kamahal yan, sigurado. Di ba? Kayo nga lang, paka-order sa Lazada, sa Shopee, tsaka sa Timo, puro China product yan. Tapos kung gigipitin natin sila ng gigipitin, baka mamaya umalis. Kasi ganyan na nangyari doon sa dating mga ginipit, napunta na lang sa ibang kalapit na bansa natin yung negosyo. Kasi sobrang corruption daw dito, sobrang hirap magnegosyo sa Pilipinas. Di ba? Kaya nga sinulusyonan ni Pangulong Duterte yan. Dapat ease of business, napaka-importante nun. Ngayon, anong ginagawa natin? Pinahirapan na nga natin dahil sa corruption, pinahihirapan pa natin yung imahe. Pag Chinese ka, delikado ka sa Pilipinas. Diba? So, wag ka nang magnegosyo dyan. Maghanap ka na lang ng ibang Chinese-friendly na bansa. No? Yung i-quote ko kasi si Senator Risa Ontiveros dito sa ginagawa niya kay Guo, parang sinasabi niya kasi si Mayor Guo ang dahilan kung bakit nakapasok ang pinakamalaki, yun ang term niya pinakamalaking illegal na Pogo operation sa Pilipinas. Pinakamalaking illegal na operasyon sa Pilipinas. Ba't di niya kaya banatan yung sa Island Cove? Baka naman hindi illegal yun. No, sabi tuloy ni Troy, nagalit na. Bakit naman po yung Pogo sa Cavite, doon sa pagdating sa Island Cove, di sinisita? Diba? Yan, Troy Liwanag po, nagkomentaryo. Tama nga naman eh. Tanong kaya natin si Ontiveros, bakit hindi mo sitahin yung... Kasi alam mo, yung mga style na ganyan, style yan ng mga mafia eh. Ano ba talagang iniimbestigahan? Pogo? Hindi, yung Pogo lang buhay, doon. o buhay ni Guo? Hindi, yung Pogo lang ni Guo. Hindi maganda yun. Dapat patas. Kung applicable kay Mayor Guo, applicable din sa ibang Pogo. Hindi, tsaka meron daw pagkura sa vicinity nitong Pogo na nasa Tarlac, sa Bamban. So, hindi rin na regulate or hindi napansin ng PAGCOR sa lugar na yun, na mayroong dalawang palapag na illegal na Pogo. Di ba? Kaya yun ang natin, yun ang talagang ating mga babantayan sa mga susunod na araw dahil dire-diretso yung hearing na yan, Banat ba ang problema dito, yung birth certificate. It's as if napaka-perpekto ng birth certificate sa Pilipinas. Hindi ba? Dami nga mga late, kaya may mga late registrations, may mga corrections. Kasi nga, hindi porket yun ang laman ng birth certificate mo, hindi na questionable yun. Unang-una sa lahat, sanggol ka pa nun. Di ba? Wala kang kamalay-malay. So, tinatanong kasi siya tungkol sa birth certificate na hindi naman siya ang unang-una sa lahat ang naglagay ng mga impormasyon doon. Hindi, siya ata. Habang umiiyak siya.
Pero alam nyo, sa tingin ko, matagal pa talaga ito. Kasi... Gagatasan nila to. Oh, gagatasan. Ang lakas ang views, tapos viral na to sa Facebook. Pero yan ang nasa labas, pati dila nga niya, viral na eh. Pero ba't ganun? Kung ito, papabayaan nilang mag-hearing, tapos yung hearing ni Senator Bato, parang mahihinto na yata dahil may statement si Senator Jinggoy Estrada na hihinto na, hihinga na lang daw nila ng sworn affidavit itong so-called Kumar. Sabi ni hinto na. Jinggoy yan. Sabi ni Jinggoy. Pero sabi ni Chis tuloy eh. Yeah, sabi naman ni Chis nung nakaraan lang, narinig ko rin tuloy. Pero unang nagsabi, si Jinggoy na hindi na daw. Interview din niya sa mga vlogger yon, yung third floor vloggers, yung mga kaibigan din natin. Galing ano. So ayan, kung sabi nga ng mga kababayan natin, dapat talaga punahin ang lahat ng pogo, hindi lang yung iisang pogo. Kung talagang yun ang kanilang intensyon, di ba? So, kung ganun, tama nga naman, di ba? Mamaya, pag-usapan pa natin ng iba pang mga issue. Tayo muna ay mag-break. Pag-usapan natin yung mga iba pang issue, wag po kayong aalis at magbabalik po ang programang Banateros. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Nagbabalik po ang Banateros sa SMNI. Nagpaliwanag na ang Philippine National Police kaugnay ng biglaang pagsibak sa 35 PNP personnel ng Davao City Police. Dahil sa umano'y war on drugs campaign ng Duterte administration sa lungsod. Si Mayor Baste naman kinundi na ang ginawa ng PNP at umaasang hindi politika ang punot dulo nito. Si Paul Montibon sa detalye ng balita. Kasunod ng biglaang pagtanggal sa 35 na PNP personnel sa lungsod ng Davao ay nagpaliwanag ngayon ang PNP sa nasabing issue.
Sabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang ginawa raw ng pagsibak sa nasabing mga pulis ay para bigyang daan ang investigasyon sa umano'y irregularidad sa pagkakapatay ng 7 individual sa ilalim ng isinagawang anti-illegal drugs operation ng Davao LGU noong March 22 hanggang March 26. Ito naman daw ay batay sa pag-aaral at rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service 11. However, in this case po ay yung relief po nitong 35 PNP personnel including the city director po ng Davao City Police Station as well as yung mga station commanders po is based po sa recommendation po ng Regional Internal Affairs Service po ng 11. Kung matatandaan niyo po ay nagkaroon po ng investigation, motu proprio investigation ang Regional IAS po ng 11 that arose doon po sa 7 deaths na naitala po natin mula March 22 to 26 that led the RIAS to conduct its motu proprio investigation. So one of the recommendation po na sinabi po nila ay for the administrative relief po nitong 35 PNP personnel to give way doon po sa ongoing investigation. Giit ng PNP hindi pa guilty ang mga pulis na pansamantalang inalis sa pwesto dahil maari pa ring umapila ang mga ito. Pwede pa rin daw patunayan ng mga sinibak na pulis na wala silang kasalanan at sinunod lang nila ang protocol sa ginawang operasyon. That being said, hindi po ito ibig sabihin na guilty na po itong ating 35 PNP personnel. However, this is not the first time na ginagawa po ito ng RIAS and even the PNP na kapag isang pulis po natin ay nai-involve po sa mga illegal, reported illegal activities, may mga infraction, ay inaalis muna po sila pansamantala doon po sa kanilang posisyon para po bigyan daan po yung ginagawa pong investigation. Ngayon, kung sakasakali po, matatapos po yung investigation na ginagawa po ng RIAS at kung makikita naman po na wala naman po silang kasalanan, ay magandang opportunity po ito sa ating mga kapulisan para makapag-present din po sila ng mga ebidensya na makakapagpatunay na above board po yung ginawa po nilang operation doon sa sinasabi pong mga nagresulta po sa pagkakapatay po ng suspect. At sinasabi naman po nila ay they enjoy the presumption of regularity in the performance of duty. Pero para kay Davao City Mayor Baste Duterte, wala man lang kasing paabiso o preliminaries na ginawa ang PNP na may plano pala silang alisin sa pwesto ang mga pulis. Sabi ng alkalde, dapat ay in charge lamang sa operasyon ang isailalim sa investigasyon at hindi ang buong batalyon. May mga ganitong issues, they usually question the one who is in charge, but not this amount, no? So daghan kaayo ang na-relieve tayo without, I think, kulang sa preliminaries. Dahil dito personal na umapila si Mayor Baste sa tanggapan ng Department of Interior and Local Government o DILG at maging kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa ginawa ng PNP sa kanilang lungsod. Umaasa si Mayor Baste na walang kinalaman sa politika ang desisyon na ito ng PNP. The RD has provided a statement, but I would like to hear a comment from DILG on like a reason. Just gusto ko or even from the President. Because, as I said, ito kasi na issue, bumalik na to. This happened, I think, a month ago. I declared drugs, but never told anyone. I never ordered anybody from the police to do anything. It was a declaration coming from me. And I said, kung may papatay ako yun, kung may namatay ako yan. So, and they still, I do not know, but we can behave like children and pretend that this is not politically motivated.
Wala nga raw nakikitang irregulardad sa mga operasyon ng PNP sa lungsod si Mayor Baste dahil matagal na niyang kilala at katuwang sa pagsugpo ng kriminalidad at iligal na droga ang mga sinibak na pulis. Sa katunayan, malaki ang ibinaba ng crime rate sa lungsod dahil na rin sa mas pinaigting na partisipasyon ng mga kapulisan sa mga komunidad na sakop nito. Bagay na dapat itong ipaliwanag ng mga kinauukulan. Would like to get a comment from DILG and maybe the President on what he thinks about this issue. Because these are hard-working policemen that they are questioning. They have good track records and they have served the people of Davao since they became policemen. Unang-una po ay nire-respeto po natin yung naging pahayag po ni Mayor Duterte po at naglabas na rin naman po ng statement po yung Regional Director po ng Police Regional Office 11 at unang-una ay nagpapasalamat po sila sa acknowledgement na sinabi po ng ating kagalang-galang na Mayor na nakikita niya yung efforts ng ating mga kapulisan, mababa po yung crime sa kanila at yun po ay ipinagpapasalamat po. In fact, doon po sa nilabas na statement po ni RD ay nirecognize po nila yung suporta at assistance po ng local government units po ng Davao na lagi po nilang nakakatuwang to sa pagme-maintain po ng peace and order dyan po sa Davao Region. However, ang sabi nga po ni Regional Director po ay kung sakasakali nga po na magkakaroon po ng findings na wala naman po silang nilabag na any existing protocol, particularly yung police operational procedure po natin, ay maaari naman po silang ibalik doon sa kanilang original assignments and position or to any other position commensurate to their qualifications po. We just have to wait. But like I said, it's an extraordinary move coming from the police by themselves, no, to do this to their own personnel. Sa huli, bumuelta pa si Mayor Baste sa administrasyon at sinabing ituon na lang nito ang pansin sa mga naglalakihang usapin at problema ng bansa kaysa tutukan ang Davao City. Kung yun yung issue nila, they're angling it na kaning mga police na to nga nang hilabot o mga tao kay tungod they were defending themselves ng ani operation against people involved in illegal drugs, then siguro tanaw na ko it's not worth, you know, like the time and resources of the PNP to look into this because there are a lot of problems in the Philippines. Dagan kitang problema sa Pilipinas nga pwede ninyo i-address and you know the police or the PNP can focus on. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Alam mo, nakakatawa naman kasi talaga. Bakit? Na, mantak mo, 7 yung namatay na kriminal, 35 yung kapalit na polis na pinalitan. So sobrang dami nga naman talaga nun. Overkill. Oo, if hindi ako magkakamali, ang Davao ay isa sa safest city sa Asia, sa Southeast Asia. So isa ang Davao sa safest city. Alam mo, nakakaawa yung mga pulis dyan, ha? Nadamay sila. Sabi nga ni, bata ka na lang, let's pretend na we are children, na ito ay hindi politically motivated. Halata naman politically motivated ito, nadamay itong matitino nating pulis. Yes. Kawawa naman. Gustong-gusto ko yung tanong ni Mayor Baste, napanood ko kasi yon. Itatanong ko na rin sa inyo, pakisagot po sa comment section, ha? Kayo ba, gusto nyo nagbangag? Bakit pinag-iinitan nyo yung drug war ni Mayor Baste? Na maganda naman yung maganda yung layunin. Bakit ang daming problema, yan ang pinag-iinitan nyo. Kaya, yan ang tanong. Sinusolusyonan mo yung problema sa drugs. Tapos, nagagalit sila na sinusolusyonan mo yung problema sa drugs. Sabi nga ni Baste Duterte, walang mali sa pag-control mo sa droga. Actually, dapat nga mapatay yung droga. So, walang mali doon. Bakit? Yun ang tinututukan nila. Ayaw ba nila na ang isang mayor mag-wage ng gera laban sa illegal na droga? Ewan ko sa inyo. Kung kunwari sa lugar namin, gusto ko ganyan ng mayor. O sabi nga ni Jay Guevara, sa madaling salita gustong takutin ng mga pulis para wag sumuko kay Mayor Baste. Sumunod. Ay, wag sumunod, sorry.
wag sumunod kay Mayor Baste. Alam mo, kakausapin ko itong, kamag-anak ko ito eh, Si? Pahardo. Pareho kami nunal. Alam ko pares kay Bibigote. Pareho kami may nunal. Kamag-anak ko yan eh, tatanong ko sa kanya, pakurot nga nung nunal. Pakurot. O sabi natin yan, tanong natin bakit naman ganun. Hindi, sabi naman daw niya, normal daw yan. Normal Standard daw yan, gawain ng sabi nga nung iba dito ang dami pang ang mas tiwaling Mas magulong lugar. Oo, mas magulong lugar, mas tiwali yung mga pulis, hindi nga nire-recall, hindi nga pinapatawag. Di ba? Pero yung doon, ang payapa, maayos, walang problema, yung pa ang pinatawag at inalis yung mga pulis doon. Hindi, siguro, sa nakikita ko, baka isa na rin tong reason is yung hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli si Pastor Kibuloy. Nako! Sa mga rason. Akin kasi syempre, yun nga yung sinasabi ni Basti na napakaisip bata natin kung magpe-pretend tayo na hindi natin iisipin na politically motivated ito. So, konektado lahat ito para sa kanya. Parang konektado ito. Feeling ko, alam mo, ginawa dyan, naglagay ng spy. Uso nga yung mga spy. Spy. Oo. Spy. Sino na namang spy yan? Baka naglagay ng spy doon ng mga pulis. Para spy si Baste. Kung ano ginagawa ni Baste, binabantayan ng mga Duterte, gano'n di ba? At saka may mga hindi natin alam kung gaano katotoo yun na may mga batalyon na daw ng mga SAF na nag-station na dyan. Hindi natin alam kung saan. So, syempre, ang mga tao, alam niyo naman, praning, katulad din nung mga nasa posisyon ngayon, iniisip nila na baka papasok na yung ICC. Di ba? Kasi nga, yung mga ganitong klase ng mga galawan, matiwasay naman sa lugar na yan, pero dahil sa mga ganitong galawan, yung mga tao nagpapanik So instead, makapag-instill sila ng peace sa mga tao, lalong yung mga tao, kumbaga nawiwindang sila, lalo silang kinakabahan sa mga nangyayari. Meron din kasi silang gustong palabasing imahe dyan sa Davao na magulo Patanggalin mo yung pulis, syempre, yun ang gusto nila. Optics nila yan. Magulo dyan, hindi totoong mapayapa ang Davao. Ginagamit nila, alam mo na, ma-atake yan. Tapos may binalita pa na galing sa kabilang channel, di natin alam kung fake news yun, pero baka fake news yun kasi galit kay Duterte yun meron daw 2 batalyon, nandoon na daw, ready na para ulihin si Pastor Kibuloy at yung wala naman si Pastor Kibuloy. Nandun ba si Pastor Kibuloy? Baka spy ka, ha? Puro kayo spy, kakatambay nyo sa GC. Baka Spice Girls yan, Oo nga. Hindi, alam mo, ewan ko lang, yung sinasabi nila na dadamputin si Pastor Kibuloy dyan. Kaya actually, isa yan sa tingin ko. Pero ang talagang inaano dyan, binabantayan itong mga Duterte. Pero binabantayan yan. Nung nakita mo nung nagpalit na ng mga polis, yung isang akusado, co-accused ni Pastor Kibuloy, kahit naman lisensyado yung kanyang mga baril na 20 mahigit, ibinalik, kumbaga pinahawak niya, pinasafekeep niya sa CIDG para lang wala na silang reason para gumawa pa ng istorya. Kasi nga may mga lumalabas na ang kingdom daw ni Pastor Kibuloy ay mayroong private army. So siya, kahit lisensyado lahat yun, dokumentado, pinahawak niya ron para wala na tayong problema. Akin yan, legal yan, hindi naman siya tinanggalan ng ng permit to own yung mga firearms. Kaya magtataka ka kasi si Pastor Kibuloy na aapat lang yung baril, kumbaga binawi yung kanyang permit. Pero ito na 20 co-accused, parehas lang sila ng mga kaso, pero hindi binawian ng... Sana pala, binenta na lang sa atin ng mura, no? Apat lang ang baril ni Pastor? Oo, apat lang. Marami ka pang baril, So, ayun ang doon. So, makikita mo na sila Pastor Kibuloy at yung kanyang mga kasamahan ay tumatalima sa batas. At wala silang mga masamang intensyon. Kasi kung itong mga to, masama ang intensyon nila, lalaban talaga itong mga to. Pero pinapakita na nga nila na lahat ng pwede naming gawin para lang maparating sa inyo na hindi kami mga violenteng mga tao. Kaya naman magagaranti ko yan. Yung mga taga-KOJC, hindi talaga violente. Ang babait nila.
hindi lang namin nakita na experience namin. Ang sobrang bait niya mga yan. Alam mo sa ano nga sa Davao ang gaganda nga tsaka ang gwagwapo ng mga tao dyan. Kasi wala silang eye bags. Hindi stress? Hindi. O bira, alas 11 pa lang, tulog na yung mga tao dyan. Ayaw nung pagbuksan ni Basti ng mga bar eh. Ewan ko ba ito ito lang ang tutol ako kay Mayor Basti. Oo, yung hanggang speed alas limit. 11 alas 11, wala na. Ang tahimik na sa Davao. Parang sobrang tahimik dyan. Hindi ko alam kung anong invento nila na parang ang dating, ang gulo-gulo. Nandyan, una-una, yung impluensya ng KOJC dyan, na sobrang ang babait ng tao, peaceful. Tapos yung mismong mayor nila na napakahigpit. Kailangan matulog na ng alas 9. Pag hindi ka natulog ng alas 9, papaluin ka ni Basti, puntahan ka sa bahay. Ganun ka, katindi dyan eh. Tapos, iimbentohan nila na magulo, maraming, tapos biglang aalisin yung mga pulis. Yun ang pinakamalaking kalokohan. Sagutin ko lang yung komentar, yung tanong dito. Bakit pastor may baril? Ako, hindi ko po alam kung bakit siya may baril. Pero alam nyo, ang baril kasi, self-defense yan. Pangalawa, posibleng kino-collection. Sports. Saka wala naman sa batas na nagbabawal sa isang pastor na may-ari ng baril eh. Hindi ba? Kasi merong mahilig lang talagang pumutok eh. Di ba? Wala masama doon. Sabi ko nga sa iyo yung mga congressman nga ang dami pang asawa eh. Yan, baril lang yan. Mas masama yun. Yung marami kang asawa, marami. Bawal. Kaya, totoo, alam mo, sana maimbitahan ulit natin si Mayor Baste. Supposedly, minessage natin siya, kaya lang busy daw siya ngayon. Kaya sa ibang mga araw, kunin natin yung yung kanyang opinion patungkol dito sa mga nangyayari na to sa kanyang probinsya. Kaya, alam mo, ito speaking of yung sa Maisog pa, kasi isa pang nangyari, may bagong grupo ngayon, yung MAD, yung Marcos Alis Dyan. Ang daming medyo iba-ibang opinion ng bawat mga bahagi ng vlogging. Alam nyo kung bakit nagkaganyan yan? Kasi mas lalo ninyong pinipigilan eh. Kaya tuloy mas lalong dumadami yung grupo. Correct. Alam mo yan, kasi parang yan eh, di ba, pag yung sa drum ng tubig, di ba? May butas doon. Pinigilan mo. Akala mo ba hindi natutulo yun? Hindi, baka dahil doon sa butas na yun, baka dumami pa lalo yung butas pag pinigilan mo yung butas na yun. Parang ganyan ang nangyari. Dahil sa pinipigilan nyo tumaisog, mas lalong nag-iinit yung mga kababayan natin. Nagbubuo-buo. Nagbubuo-buo tuloy sila lalo ng mas matinding oo. Iisa lang naman ang layunin yan. Magkakaiba lang ng sigaw, pero iisa lang ang layunin yan. Tunay na na maibalik yung dating kaayusan sa Pilipinas. Yun ang isang layunin niyan. Ngayon, iba-ibang paraan kung paano gagawin yon. Pero naniniwala ako dahil yan sa kagagawan ninyo sa gobyerno na pinipigilan ninyo maisog. Pigilan nyo pa nang lalong dumami yan. O, diba? Ganyan naman kasi nung panahon ni Marcos Sr., diba? Pinipigilan nila yung mga komunista, pinipigilan nila yung mga kaliwa. Akala nila, iyon na yun. Hindi, lalo tuloy dumami. Na kahit ito simbahan, kahit anong mga grupo, ay lalong dumami yung bugso ng damdamin ng mga Pilipino. Yan ang pinaniniwalaan ko dyan. Bully eh. Oo. Uso kasi ang mga bully, parang sa Senado may ganyan din. Nako! May bullying din sa Senado nagaganap, hindi ba? Oo. Tingnan nga natin yung bully na yan. Kamakailan lang, merong yung Senate President ay napatalsik or napababa sa posisyon at ang sinasabi ng mga senador ay dahil lang daw pero sa paa. Hindi bully yun para sa akin. Bastos yun. Bakit mo i-approach tapos maggaganong ka na ang daming tao, no? Parang sasabihin mo, parehas kayong senador hindi mo staff yung kausap, parang staff ang kausap. Tapos sasabihin mo, hindi ka naman comatose. So, aantay mo pang comatose. Pagka comatose na, wag nyo nang alisin nyo na dyan. Dapat nga, hindi na senador. Pag comatose na, paano pa kagagawa ng batas yun? Ito talaga si Subiri. Bastos din tong... Panoorin nga natin yung video na yan. Trending yung video na yan eh. Yung tungkol dun sa paglapit, pambabastos ni Subiri.
Alam mo, minsan dapat naiintindihan nila na merong space. Tingnan natin kung na-prepare yung May space na huwag kang basta mag-a-approach tapos confrontational ka. Tika muna. O yan, tingnan mo, Kapwa Coach Sonny. senador eh. Oh, panoorin mo panoorin yan. mo to. Ha? Are you in coma? You're not in a coma. Tanong, kala, Is that you know, under Senator Soto, hindi Huwag na ganun. pare. Pastusan na tayo dito eh. Nirerespeto kita. Don't do that to your senator. ayan o, are you in coma? Are you in coma? Bastos yung dating. Totoo naman, lalapit ka rito. Senador din ako ba? Lalapit ka rito, ganyan ang approach mo. Eh, buti hindi ka binanatan, action star yan, pilay lang. Pilay eh. Oo. At tinan nyo, nag-approach talaga si Senator Bato tsaka Senator Bongo ata yan. Tolentino. Ay, Tolentino. Actually, lahat pumipigil na dyan kay Subiri. Si Subiri kasi gigil na gigil eh. O parang, ewan ko, tansubay Well, to meron si siyang Subiri. sinabi, Banat Bay, dito na Ah. umatin ka nung nakaraan yung nag-merge yung Lakas at saka yung ano ba yung partido ni Presidente. Nung nag-merge yun, nandoon ka pa nga sa tabi eh. Lakas-lakas mo pa, sabi sa kanya eh. So baka na-insecure lang si dating Senate President dahil siya na-imbita doon, si Bong Revilla na-imbita doon, tapos siya hindi. Member si Bong Revilla ng hindi ba? Ng Siya, alam Lakas. ko, isa sa official ng Lakas yan. Kaya ganun. Hindi, feeling ko, pag ikaw talagang medyo, kasi yung bulong-bulungan noon, January pa daw yan yung bulong-bulungan, di ba? Tapos ang napapabalita nga, si Jinggoy. Eto si Jinggoy at saka si Revilla at saka yung iba pang mga artista ay magkakaibigan. Siguro, outcast to si Subiri, parang yung hindi siya napapansin. Hindi pwede yung, ba't kailangan artista? Kailangan artista din ako. So, biglang tuloy siya. Ay, sandali, hindi pwede ito Pero hindi ito yung Zubiri na nakikita natin pag nagsasalita. Oo, iba Kahit nung bumaba na siya sa kanyang posisyon, the way na nag-speech siya, umiiyak pa siya, na nag-iiyakan pa rin yung, umiiyak pa kasi Awang-awa actually yung mga subscribers natin kay Senator Zubiri until lumabas tong video na to at talaga namang lalo silang... Yan kasi yung pa-effect niyan, biktima siya ron eh. So, iyak-iyak siya pero hindi alam ng tao yung buti ito nakuhanan. May, ano talaga, hindi kahit ano pa man. Kung bakit hindi naka-attend si Senator Bong Revilla, pero yung ganong approach mo, tama si Senator Bong eh. Bastusan bastos yung ginawa. Ba't ka comatose ka ba? At saka kung sa maraming tao, kaya mong gawin yung ganong klase ng pangmamaliit sa kapwa mo pa senador, sa ganong karaming tao, mas lalo na siguro sa mga katulad natin na maliliit na tao lang, hindi ba? Balusubas tayo yan. Sabi nga, be careful. Wolf in sheep's clothing. Naku, marami niyan. Spy. Uso Spy ngayon na yan. naman? Oo. Ewan ko ba, ba't ganun? Daming usong spy ngayon. Hindi, alam mo, yan yung mga ganyan na na diskarte na nakakatakot kasi siyempre sa itsura sa masa. Wow, parang ang bait-bait niya. Bait-bait. Siya yung pero yung pala ganyan ang pag-uugali sa At saka alam mo, hindi naman ganyan sa Senado. Nakita nyo na magsalita si Chis Escudero. Sabi nga niya meron siya mga ayaw na bill, pero hahayaan niya yung mga kasamahan niya. Kasi hindi naman ako dito yung parang pinuno. Ako ay nagpipreside lang over the 24 senators. Ganun dapat. Iba kasi yung leader na lidera na hindi akong pinuno ninyo. Hindi ganun yan. Yan po ay parang ikaw lamang yung pinaka-administrator nung lahat ng buong house, which is the Senate. At ikaw lang yung nagaganon. Hindi yung ikaw yung bida-bida, ikaw na lahat ang dyan, kaya nga, naniniwala ako, dyan talaga pumutok at napuno na yung mga tao sa Senado. Diba? Tama na, sabi nila. Hindi naman hindi tayo tulad ng House na parang Panginoon ng turing sa Speaker. Hindi ganun dito sa Senate. Pero siguro nga, dahil nga ikaw nagsabi na since January, tumutunog-tunog na, tapos siguro pagdating niya doon, nakita niya si RT Evangelista, bihis na. Kaya siguro, mainit ang ulo niya na pag-diskatahan niya siguro to si Bong Revilla. Sabi, hoy, bakit tanong? Hindi, kaya dapat talaga payo natin yan. Pag mainit na ulo mo, shut up ka na lang. It applies to everyone. Hindi. Yun na yung nangyari doon sa Ayala. Kita niyo yun, init lang ng ulo yun.
road rage sila. Sigurado yung dalawa nagsisisi. Yung isa, hindi ko alam kung saan na siya nagsisisi kasi patay na nga. O yung isa, sigurado nagsisisi yun. Kasi nga, pag mainit ang ulo mo, sabi nga nila, pag mainit ang ulo mo, tapon mo cellphone mo. Diba? I-off mo cellphone mo. Dahil pag mainit ang ulo mo, it's either magla-live ka, mag-i-status ka. Dito sa instance nito, tinalakan mo yung kapwa mo senador. Kasi nga, mainit ang ulo. Dapat pag mainit ang ulo, maghalo-halo ka na lang. Lalamig pa. Hindi, totoo yun. Yung ano nun, yung pakiramdam na dahil sweet. Di ba? Basahin ko lang itong may nagkomentaryo, sabi ni North 69 Channel. Si Idol Bong Revilla, maraming nagawa yan sa Cavite. Maraming nagko-komentaryo, maraming nagawa si Senator Bong Revilla dito sa Cavite. Lalo daw nung pandemic, dami raw na naitulong ni Senator Bong Revilla. Di, tsaka ang dami ng mga Coach Oli. Napakarami ng mga kontrabida ang naipakulong niyan, nagulpi niyan, sa pelikula nga lang. Pero madami rin. Ayun, kaya wag tayong mainit, relax lang tayo. Alam naman natin, stressful ang buhay ngayon, traffic pa lang, di ba? Sobra ng stressful. Isip lang kayo, sabi nga di ba, pagka nag-init ang ulo nyo, hinga muna kayo ng 1 minuto lang, palagpasin nyo lang ng 1 minuto. Tsaka kayo mag-react. Wag kayo magre-react during na mainit ang ulo nyo. Dahil magkakamali kayo. Kaya, yun lang. At pag kayo naman nagkamali, huwag ka naman pa-victim. Di ba? Accept na lang. Mali po, pasensya na, sorry, ganun na lang. Lahat naman tayo nagkakamali. Yes. Di ba? Sorry na lang. Sorry po, mali lang, tao lang, ganun. Huwag na yung, ako may kasalanan lahat. Ako, pambihira. Hindi na tayo bata, sabi nga ni... Si Zubiri ba yan? Si Basti, oo. Si Basti? Si Zubiri. Si Zubiri. Bakit? Tinatamaan ka? Hindi. Minsan kasi rin ako, ganyan din ako. Si Zubiri yun! Si Zubiri kasi, di ba, nung ang dami niyang meron siyang heartbreak. Ano ba yung isa pang niyang terminology? Kasi nga sabi nga nila, sorry seems to be the hardest word. Kaya... Pero kailangan baguhin natin yun. Hindi tama yun. Huwag kayong nakikinig ng kantang yun. Ano ba yun? Yung sorry seems to be the hardest word. Basta yun na yun. Yun. Ayan. Huling, mo, Coach Oli. Magpagaling ka, Coach Oli, ha? May sakit si Coach Oli, pero nandito. Hindi nagre-reklamo. Kahit may sakit, nagbabalita. Ayun si Coach Oli. Matagal akong di nakaka-live. Baka subukan natin mag-live ngayon, pag-uwi, or bukas. Subaybayan nyo ako, kapit lang mga ka-Coach Oli. Siyempre, ito wag po sana nating pigilan. Wag nating busalan ang maisug. Dadami, gaya nga ng sabi ni Banat, pag pinigilan nyo yan, lalo pang dadami ang grupo. Kanina, nababalitaan ko, si MJ magtatayo ng bagong grupo. Ano? Magpapaalis din kung sino-sino. Kaya, ituloy nyo. Gaya ng sabi nyo, kung konti ang umaattend sa maisug, huwag nyong pigilan. Yes. Hayaan nyo lang. Mag-rally din kayo. Yung ituloy nyo yan. Dagdagan nyo. Yung resign, Sara. Sandali. Koma ka ba? Hindi naman. Pumasok ka dito. Prangkaso lang, may prangkaso. Kung hindi ka koma, pumasok ka. Bawal ditong umabsent. Pag koma lang, pwede. Di, alam mo, sa totoo gusto kong pumasok. Kaya lang ako nahihiya sa inyo, sa kanila, kasi baka makahawa. Dapat, hindi. Kapag ka koma lang, kailangan yung nakahilata ka na, yung naka-stretcher ka na, pasok ka pa hanggang kaya mo magsalita. Walang sisihan. Oo. Hanggang kaya pang magsalita, okay lang. Pero pagka... Hawa-hawa tayo. Oo. Bubugahan ko itong mic. Pagka, Boss Dada. Ayan, syempre, yung ating mga kaibigan ng mga vloggers ay na-appreciate natin yung effort ninyo. Alam ko naman kayo ay may mga pagkakataon na pagod kayo at dumarating tayo sa punto na tayo frustrated. Katulad ng sinasabi ni Banat Bay, kumbaga sa internet, think before we click. Kailangan isipin muna natin maigi bago tayo magsalita sa ating mga channels para hindi tayo nakakasakit ng damdamin ng iba. Pero we appreciate everything that you do para sa bayan at syempre sa mga organizers din ng Maisog. Sana wag kayong mapapagod, kayong mga vloggers, sana din wag kayong mapapagod. Walang nagpopondo sa atin, walang gumagastos sa atin.
pero nag-e-effort pa rin kayo. It's highly appreciated. Ayan. So, salamat sa inyo. Ngayon. At kung gusto nyo, sabi nga nung iba, lalo na yung organizer ng Maisog, pwede naman kayo atang gumawa ng Maisog sa inyo. Coordinate kayo dun sa kanilang group page, yung TAP ba yun? TAPS. Facebook page, TAPS Official. Oo, kung gusto ninyong mas maganda, kahit taga-ibang bansa, OFW kayo, simpleng kahit mag-coffee lang kayo di ba? 10. Paramdam 20. nyo lang. Oo, na may Maisog. Pakita nyo lang doon. Mag-video kayo ng inyong mga hindi gustong nangyayari. Then isend nyo sa amin o sa SMNI o doon sa TAPS para at least, di ba? Marami kasi nagtatanong, kailan ba dito sa KSA? Kailan ba sa Dubai? Kailan ba sa ganito? So nakikita natin na talagang marami ang sumusuporta dito. Yun nga lang, syempre di tayo organizer Oo nga. Pero i-relay namin yan dun sa mga organizers so long as magkaroon tayo ng contact sa kanila. Ayun. O, kita-kita po tayo ulit mga banateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. Para sa Diyos at Pilipinas naming mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagka mali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.